Maligayang pagbabalik sa Voice of Impact, ang lugar kung saan namin natuklasan ang mga kwentong nagpapaunlad sa aming komunidad. Ako po ang inyong lingkod, si Judy Bello Fabian, at ngayon, excited po akong ipakilala sa inyo ang isang tunay na kampiyon sa komunidad. Isang dedikadong pampublikong lingkod at isang instrumental na puwersa sa likod ng positibong pagbabago sa ating barangay sa loob ng mahigit 2 dekada. Ang ating panauhin ngayon ay walang iba kundi si Konsehal Jojo Rañada, isang pangalang kasing kahulugan ng pag-unlad at pagbabago sa Barangay Kaypian. Sa kahangahangang 21 taon ng paglilingkod sa serbisyo, hindi lang siya isang kagawad kundi isang visionary leader na nagpabago sa ating kapitbahayan sa isang maliwanag na halimbawa ng epektibong pamamahala at pakikilahok sa komunidad. Mula sa mga groundbreaking na proyekto na nagpahusay sa ating lokal na infrastruktura hanggang sa mga visionary na batas na muling humubog sa paraan ng ating pamamahala sa basura, si Kagawad Jojo Rañada ang naging puwersang nagtutulak sa likod ng mga kahangahangang pagbabagong. Ngayon, suriin natin ang paglalakbay ni Kagawad Jojo Rañada, ang kanyang mga motibasyon, ang kanyang mga ipinagmamalaking sandali, at mga hamon na kanyang nalampasan. Susuriin din natin ang mga proyektong naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at mga batas na isinulat niya upang mapabuti ang ating buhay at komunidad. Hello viewers, once again we're here in Voice of Impact and we have before you Kagawad Honorable Jojo Rañada, and he's going to say a few things about himself. So sir, good morning. Good morning. Yes. I'm Jojo Rañada. Isa po ako sa kagawad ng ating barangay Kaypian. I'm 54 years old. At sa ngayon po ay 21 years na po ako dito sa barangay para sa public servant. So, well, ito, andito kami para laging sumuporta at tumulong sa aming mga kabarangay. Nice. Thank you, sir. So, sir, many people would like to know what made you decide to join public service? Alam niyo po, yung my course is yung napakalayo dito sa nakuha kong attainment kasi ang natapos ko, BS Aviation Communication Technology from Pats College of Aeronautics. Pero bago ako nag-aral, bali mahirap po kasi kami. Then may nag-sponsor sa akin. Bali 2 years po ako na nasa seminary. So dahil wala po kaming pangtustos yung aking mga magulang at yung aking sponsor na Amerikano, nag-live na dito sa Philippines. So nag-live na din ako sa pagka-seminary. Pero doon sa seminary, may na-meet ako na isang senior. Ito po yung si Mr. Vittorio Clarete, na father ni Julia Clarete. So na-inspire ako doon sa mga advices niya sa akin hanggang parang inadapt niya ako. So, dahil may sakit siya on that time, inalagaan ko siya for 12 years. Then, ipinasok niya ako sa isang book company. Ito yung dating Philippine Book Company, then naging Marine Publishing. So, that's why na nakapag-earn ako doon sa company na yon. Tapos, nakuha ko yung bahay dito sa Palmera. So, that was 1998, nung nandito na kami sa Palmera. Yon, naisip ko na yung marami akong nakikitang mga senior dito sa Kaypian. Naisip ko na yung parang pinaka-father ko na sabi niya, tulungan natin yung mga senior dito sa Kaypian, i-organize natin. Tapos, yun, kaya dito na buo yung The Elders Club of Kaypian. Yes. That was 2004. Ayun. So, that time, na-invite ko na lahat ng mga senior.
So, naiparehistro namin itong samahan. So, until now, growing up yung ating mga senior. Minomonitor natin ito para malaman nila kasi yung iba nating mga senior, laging ang binabantayan na lang nila yung kanilang mga apo. So naisip ko na sana magkaroon din naman sila ng binding ng kanyang mga kapareha senior. So yun, nung time na yun, laging every second Sunday of the month, nagkikita-kita dito sa barangay yung mga senior natin. Until now, Very masasaya nice. sila. Very nice story of how the formulation of the Elders Club of Kaipian, sir. Yes. And it's very amazing, sir, because you yourself, you're just 54 years old, but still you have the feel for how the seniors should be treated, how they can help improve our community through their experiences po, sir. Yes po, kasi dahil mahirap lang kami at nung napunta na ako dito sa Maynila para mag-working student, parang na-feel ko yung pagmamahal ng magulang, hindi ko sa kanila na ibigay. So baka ito yung time na kahit hindi ko kaano-ano, ibigay ko yung pagmamahal ko sa mga magulang. Beautiful. Very beautiful po. Okay, sir, as a kagawad, one of the 7 here that's quite well known here in this barangay, I know that you have a focus, a pet project that is assigned only to you, solely to you, sir. So, what would that project be and how are you handling it at present? Okay. So, noon pa man at the start ng aking pagiging kagawad, ang advocacy ko ay yung ating to sustain our mother nature na mabalanse yung nature natin dito sa Barangay Kaipian so that ako po yung may hawak ng environment. Ayon. So, syempre, napakahirap ng problema sa basura. Although, may mga pamamaraan, kaya naisip ko po na mag-akda ng isang ordinansa dito sa Barangay Kaipian. Kung kaya until now ay may naghahakot dito ng basura, especially nung ang ating Mayor Arthur Robes ay nagkaroon ng private hauler. Ito po yung Lionel. Pero ang usapan naman po sa Lionel ay residual waste yung itatapon ng ating mga kabarangay. Pero hindi natin mapigilan, lahat ng kanilang mga basura ay itinatapon sa Lionel. So nag-isip tayo at nakapag-search po ako ng isang company na ang kanilang advocacy ay mawala yung mga plastic sa buong Pilipinas. So hindi po tayo nag-atubili na makipag-MOA dito sa Hope Business for Goods. Kaya natutuwa yung ating mga kabarangay dahil yung lahat ng plastic nila sa bahay na dating itinatapon lang sa Lionel, ngayon po binibili na ng barangay. Ayon. So aside po doon, dahil dalawa naman ang category ng garbage, yung non-bio and biodegradable. Sa biodegradable, tinuturuan po namin yung aming mga constituent na mag household composting para sa kanilang urban gardening dahil wala nang masyadong lupa dito lahat subdivision. So sa pamamagitan ng urban gardening ay makakatulong sa especially pag magtanim ng gulay. Yes. Oo. Aside from that, naisip ko din na paano yung ibang biodegradable na pwede pa rin mapakinabangan. So naisip natin na imungkahi ko sa Barangay Council at sinuportahan naman po nila especially yung ating punong barangay na sa ngayon meron na tayong biogas technology. Kauna-unahan po yan dito sa lungsod ng San Jose del Monte na nagpo-produce po yun ng kino-compost namin yung mga biodegradable tapos ipinapakain namin dun sa biogas then nagpo-produce yan ng methane. Nakakapagluto kami doon. I see. May Okay. nakakapag-produce ng apoy. And that is in use now po, Yes sir? po. Yes. Siya, ongoing.
So yung program, pwede po namin pahabaan para makatulong sa nearby household doon Yes. na mag-additional kalan for consumption para kung halimbawa nawala ng gas or M-gas or gasol yung Yes. nearby houses doon, pwede silang dumayo doon sa MRF magluto. Yan. So pinapangarap din, ako pangarap ko din na ma-convert ito into electricity para gayahin namin yung like doon sa Payatas na yung mga kabahayan pwedeng doon mamalansya. Ay, ang ganda. Through garbage, baka ito na yung time na ma-resolve yung problema sa basura. Yes. Tsaka sana ma-adapt din ng mga ibang barangays dito sa lungsod ng San Jose del Monte Tama. dahil kami po ang kauna-unahan nito. Yes, that's very nice to know. So, sa ngayon, ang una kong naitap dito sa program, like nung sa mga plastic, yung ating mga beneficiary ng 4-piece. Para, iniipon nila, tapos binibili namin yung kanilang mga naipong plastics, then, project nila, para daw, pagdating ng December, sa Christmas party nila gagastusin. How nice. Oo. That is very nice po, sir. Okay, sir, I know that these ongoing projects that you have are really important for the continuation of it. Long after this year has passed, and it's very important that it will be a continuous project, so it will be completed, sir. But I have a question, sir. So, your main responsibilities as kagawad here in the barangay, what are they and how do you contribute to the overall governance of the barangay itself? So, yes po. Actually, bilang mga kagawad, ang talagang pinaka-main na work namin o trabaho namin, yung pag-akda ng mga ordinances na ipapatupad sa ating barangay. So ako po ay una ko pong naiakda yung mabuting pamamahala ng basura o yung Solid Waste Management Ordinance ng Barangay Kaypian. Kaya yun po yung aking committing nais na lagi kong gagampanan. Then, isa pa po yung kung bakit tayo po ay nagkaroon ng Eco Park. Ang Barangay Kaypian Eco Park, our buffer zone. Then, yung pangatlo, ito po yung problema ng magkakapitbahay sa aso. So, nakapag-akda po tayo ng ordinance yung stray animals. So, hindi lang aso, yung ating nailagay dyan sa ordinances kasi minsan meron mga baka, kalabaw na nakakasira ng mga halaman. So, kasama po lahat dyan. Then lastly, although ito po ay nasa City Council, pero alam ko maa-approve yung pong regulating use of video okay. No, kasi pinoprotect natin dito yung ating mga anak na nagtatrabaho Yes. sa gabi, then yung mga nagtatrabaho work from home, tsaka yung ating mga estudyante. Kasi minsan, yung ating mga kababayan ay kahit late 12, midnight, gusto pa rin mag-video okay. So ipinanukala natin na 5 p.m. to 10 p.m. lang yung pwede tayong mag-video okay. Baka naman pwedeng mapagbigyan ng ating mga kabarangay. Kasi yung iba, pag ibinabalita ko itong ordinance na ito, parang nagagalit sila sa akin. Pero wala tayong magagawa. Kailangan talaga may rules na dapat Tama. ipatupad sa isang barangay. Very nice po, sir. So these are the 4 ordinances that you have authored, sir. Yes po. Very good. Very nice. I have another question. It's a bit more of the work that you have been doing. So could you share some of the challenges you face in your role as kagawad and how did you overcome those challenges po? Okay. So yung pinakamahirap na naging challenge sa akin, dahil ako din po yung committee ng health during pandemic, yun po yung pinaka-struggle na hindi namin alam kung ano na ba yung mangyayari. Yun.
So yun nga po, yung especially noong pandemic na hindi natin alam kung ano na yung mangyayari sa atin. So, siyempre sa tulong ng Panginoon at sa pagtutulong-tulong ng ating mga homeowners, so nalagpasan natin yung problema pagdating dito. Although, yung iba hindi satisfied dahil limited lang yung ating budget na maibibigay sa kanila. Then, nagkaroon pa nga nung as tinatawag na mga ayuda. Siyempre, although nagsumikap naman yung ating punong barangay, yung council, na maglaan para sa ating mamamayan, kulang pa rin. So, yun yung pinakamahirap dahil especially ngayon, at saka pag yung mahirap din na kahit ibuhos mo yung dedikasyon mo sa trabahong ito, hindi ka pa rin nakakasiguro pagdating ng eleksyon na ikaw pa rin. Pero, syempre, tayo naman kahit mahirap o nahihirapan, basta nakakatulong sa tao, napakasaya. Oh, very beautiful, sir. Thank you, sir. Thank you very much. So I have another question po. So the most recent pressing issues that is faced by the barangay, and what initiatives have you implemented or supported as a group to address these issues po, sir? Okay. So yung pinaka-problema po talaga, pagdating po doon sa drugs, no? So, unti-unti pong na lesson. Hindi po kasi natin pwedeng sabihin na masiro. Kasi alam naman natin na pag iba-iba, pag salin-salin ng mga pagsalin-salin ng mga namumuno, so nagiging on and off, no? Minsan wala, minsan meron. Pero sa pagtutulong-tulong, through communication sa homeowners, sa PNP, at syempre yung ating buong council, especially ang ating punong barangay, kung paano namin ito na-conquer yung problema sa drugs. So sa ngayon, syempre, napipil namin na parang matahimik na ang Barangay Kaypian. Hindi like noong mga unang panahon na kami po ay unang nanungkulan dito sa Barangay Kaypian. So syempre, dahil sa paglago ng mamamayan at dapat sumabay tayo doon sa yung pag-unlad din ng ating bayan. Very nice. Very nice po, sir. Thank you. And there is a second to the last question actually that I'd like to ask. It's about a project that you feel very strongly about and you would expend so much energy to see to it that it will be implemented. Would you like to tell us about it? Yes. So, siyempre nakakatuwa dahil sa inyo mga mamamayan, sa inyong tulong, very proud tayo sa ating barangay kasi sa ngayon, kahit mag-i-eleksyon, ay tayo po ang napili para ilaban sa BECA o yung Barangay Ecological Compliance Audit na parang napipil ko, napakasaya natin dahil ito na naman, for the past siguro mga past 8 years, ito na naman siguro tayo na naman ang mananalo para ibandera natin yung ating barangay sa buong Bulacan. So, siyempre, hindi maibsan yung ating tuwa kahit nabalitaan pa lang natin na isa tayo sa finalist na ilalaban sa region dahil dito sa ating pagsisinop ng basura sa Barangay Kaypian. Wow, that is very, very impressive po, sir. So, for sure, in the next few weeks or so, we will be hearing a lot about this barangay
ecological ecological compliance audit. Yes. So this will be something that we should be proud of and will be looking forward to, because we will be competing against other barangays, and I'm sure you're spearheading most of the projects here, sir. Yes, and it's very important that it will be a continuous project for to benefit our barangay po, sir. Thank you po, sir. So, I have a last question. I know that you are a very busy person, so don't like to impose too much on your time, but I know that you'd like to say something to our viewers. Anything you'd like to say, a message to come across for them, sir? Yan, siyempre, unang-una ko pong pinapasalamatan ay yung ating mga senior citizen na aking minamahal. Then, siyempre, of course, yung ating mga kabataan na sumusuporta lagi sa programa ng barangay. And of course, siyempre, especially yung ating mga homeowners president, homeowners association and members na kahit nga minsan meron hindi pagkakaunawaan, pero through communication, tayo po ay nag-uusap-usap. So ito po yung result. At siyempre kaya nagpapasalamat ako dahil sa 21 years kong pagiging public servant dito sa Barangay Kaypian. Kahit wala akong kamag-anak dito, kayo po yung aking inspirasyon. Oh, beautiful. Thank you so much. Thank you very much for your time, sir. I'm sure our viewers will be very inspired and more knowledgeable about you, sir, and that would be a very plus factor for us. Thank you all for joining me in this special vlog kung saan nagtatampok si Honorable Kagawad Jojo Arañada, isang tunay na kampyon ng ating komunidad. Sa kanyang 21 taong dedikadong serbisyo at matibay na pangako sa pagpapabuti ng ating barangay, nag-iwan siya ng isang hindi malilimutang marka sa ating komunidad. Ang paglikha niya ng Eco Park na may pagsusumikap sa pamamahala ng basura, ang umuunlad na Eco Garden at the community-sustained fish pond ay patunay sa kanyang pangarap para sa mas duntiang at mas maunlad na kinabukasan para sa ating lahat. Ang pagkapanalo ng unang gantimpala sa Region 3 Eco Park Competition sponsored by Becca ay isa lamang sa maraming pagkilala na nagsasalaysay ng kanyang dedikasyon at liderato. Sa paglapit natin sa darating na halalan sa October 30, sana'y alalahanin natin ang positibong impluensya ni Kagawad Jojo Arañada. Salamat sa inyong pagmamasid at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe upang manatiling updated sa iba pang mga kwento ng impact sa ating kapitbahayan. Kita-kits tayo sa susunod na pagkakataon.